Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Naroon si Amelia sa balcony, nakatingin sa papalubog na araw. Maingay ang city sa ibaba, pero ang tanging naririnig niya ay ang magulong katahimikan sa loob niya. Ilang weeks na lang at ikakasal na sana siya kay Lucas, ang lalaking minahal siya ng matagal, at ibinigay ang lahat sa kanya. Pero may nagbago. Naalala niya si Julia, ang wedding coordinator na hindi sinasadya pero ginising ang damdaming hindi niya kayang baliwalain. Mula sa mga mabilis na tingin at simpleng usapan, unti-unti itong naging mas malalim, isang bagay na hindi na niya kayang itanggi. Ngayon, ilang araw bago ang kasal, hinarap ni Amelia ang masakit na katotohanan, umiibig na siya sa iba. Bukas, sasabihin niya kay Lucas. Bukas, guguhuin niya ang buhay na matagal niyang iningatan. Pero ngayong gabi, nanatili siya sa pagitan ng pag-ibig at pagkawala, handa sa kung anuman ang susunod. Chapter 1. Mahinang umaawit ang classical music sa eleganteng bridal boutique. Kumikislap ang mga crystal chandelier, nagbibigay ng warm at golden na ilaw sa mga hanay ng white satin, tulle, at lace. Nakatayo si Amelia sa isang maliit na platform sa harap ng full-length mirror, marahang hinihimas ang delicate lace bodice ng wedding dress niya. Perpekto ang dress, katulad ni Lucas, ang fiancé niya. Lahat ay unti-unting nagiging sakto para sa dream wedding nila, maliban sa kaguluhang unti-unting bumibigat sa dibdib niya. How does it feel? Tanong ng babaeng nasa ilang feet sa likod niya, may hawak na clipboard. Pinag-aaralan nito ang refleksyon ni Amelia ng seryoso. Siya si Julia, ang wedding coordinator, ang babaeng biglang nagising ng mga damdaming hindi inasahan ni Amelia. Bahagyang lumingon si Amelia at nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. Uminit ang batok niya, nagkulay rosa sa ibabaw ng ivory lace ng dress. Malambot ang ngiti ni Julia, professional, composed, pero may kung anong hindi maipaliwanag doon na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Amelia. Bawat pagkikita nila ay parang may dumadaloy na kuryente, isang alon na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. It's perfect, bulong ni Amelia, halatang may tinatago sa boses. Tumango si Julia, pero tumagal ng kaunti ang tingin niya kay Amelia. I'm glad to hear that. You'll look stunning pag naglakad ka sa aisle. Sumikip ang dibdib ni Amelia, pero hindi dahil kay Lucas. Pinilit niyang itulak pababa ang nararamdaman, pinaalalahan ng mahal niya ang lalaking kasama niya sa loob ng 8 years, sa highs and lows, sa tawanan at luha. Si Lucas ay safe. Pamilyar. Siya ang lalaking inisip niyang makakasama niya habang buhay. Pero lately, tuwing kausap niya si Julia, may kung anong humihila sa puso niya. May namumuong hindi niya maipangalan, o baka ayaw lang niyang tanggapin. Bumukas ang pinto ng boutique, at pumasok si Lucas, tall at gwapo sa suot niyang pressed suit. Nagniningning ang ngiti niya habang papalapit. Hey, gorgeous, sabi niya, hinalikan ang pisngi ni Amelia. How's everything coming along? Pinilit ni Amelia magpakatatag. Great. Everything's perfect. Pero habang masaya pa ring nagkukwento si Lucas tungkol sa weekend nila, lumipad ang isip ni Amelia kay Julia, na nananatiling tahimik sa isang sulok, composed pero may matang hindi niya maunawaan. Chapter 2. Kinagabihan, hindi mapakali si Amelia sa kama. Mahimbing ang tulog ni Lucas, pero ang isip niya ay puno ng bagyo. Yung tingin ni Julia, yung paraan ng pagsabi niya ng tamang salita, masyado siyang naapektuhan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong connection sa kahit sino, lalo na sa isang babae. Mali ba to? Niloloko ba niya si Lucas sa mga iniisip niya? Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa living room, dinadaanan ng malamlam na moonlight ang sahig. Umupo siya sa couch, binalot ang sarili ng kumot, sinusubukang ayusin ang kaguluhan sa puso niya. Nag-vibrate ang phone niya. Pagtingin niya, text mula kay Julia. Hey, just wanted to say you were incredible today. Hope you're resting well. Napahinto ang paghinga ni Amelia. Simple ang message, pero ramdam niya ang bigat ng hindi sinasabi.
Matagal siyang tumitig bago nag-type. Thanks. Couldn't sleep, actually. Too much on is my mind. Halos agad siyang nakatanggap ng reply. Want to talk about it? Napatigil si Amelia, nakabitin ang mga daliri sa keyboard. Ano ba ang ginagawa niya? Malapit na ang kasal, kay Lucas, ang best friend at partner niya. Pero heto siya, mas ninanais pa ang kausap na babaeng nagpagising sa kanya sa matagal nang natutulog na damdamin. Maybe I do, tinipi niya at pinindot ang send. Chapter 3. Kinabukasan, nagkita sila ni Julia sa isang quiet garden cafe, amoy sariwang bulaklak ang hangin. Umupo sila sa likod, surrounded by hedges and roses, malayo sa ibang tao. Are you okay? Tanong ni Julia, mababa ang boses, may genuine concern sa mga mata. You seem distant yesterday. Tumingin si Amelia sa kamay niyang kinakalikot ang laylayan ng sleeves. I don't know, Julia. Parang nagiging magulo ang lahat. The wedding, Lucas. You. Bahagyang suminghap si Julia, pero mabilis ding naibalik ang composure. Me. Tumango si Amelia, may bigat sa dibdib. You make me feel things I don't understand. Ikakasal na ako kay Lucas, dapat masaya ako, di ba? Dapat excited. Pero simula nung nakilala kita, hindi na kita matanggal sa isip ko. Inabot ni Julia ang kamay niya, marahang tinakpan ng palad ang kamay ni Amelia. Malambot ang hawak, para bang may paggalang. Dumaloy ang init sa buong katawan ni Amelia. You're not alone, bulong ni Julia, halatang may bahid ng vulnerability. I've been trying to fight this too. Pero tuwing nakikita kita, tuwing nag-uusap tayo, hindi ko mapigilan. Kumakapal ang tensyon sa pagitan nila, parang may alon ng hindi masabing desire. Bumilis ang tibok ng puso ni Amelia habang nakatitig kay Julia, nakikita ang parehong takot at pagnanasa. At bago pa siya makapag-isip, dahan-dahan siyang lumapit at naglapat ang labi nila. Isang soft, tentative kiss. Parang pareho silang tinitikman ang posibilidad ng isang forbidden pero hindi mapipigilang damdamin. Paglayo nila, magkahalo ang hinga nila sa malamig na hangin. Ramdam ni Amelia, may nabasag na pader sa loob niya. Hindi na niya kayang magpanggap. Totoo ang nararamdaman niya para kay Julia at lumalalim ito araw-araw. Chapter 4. Sumunod na week ay puro emosyon si Amelia. Sinubukan niyang kalimutan si Julia, mag-focus sa wedding, pero mas lalo lang lumala. Hindi na niya kayang itanggi, mahalaga na sa kanya si Julia. At unti-unti nitong binubura ang balak niyang future kay Lucas. 2 weeks na lang ang wedding. Kailangan na niyang pumili. Hindi siya pwedeng magpakasal na hati ang puso. Isang gabi, habang hawak ni Lucas ang guest list at excited na nagkukwento, hindi na siya makinig. Si Julia ang iniisip niya. Ang kiss nila. Ang hindi matapos-tapos na tanong sa puso niya. Lucas, mahina niyang tawag. Napatingin ito, kita agad ang pag-aalala. What's wrong? Huminga si Amelia ng malalim, nanginginig ang kamay. Kailangan kong sabihin sa'yo ang isang importanteng bagay. Tahimik ang buong sala. Ibinaba ni Lucas ang listahan, seryoso ang mukha. Okay. I'm listening. Napakagatlabi si Amelia, ramdam ang bigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero nahihirapan ako. Sa wedding, sa atin at sa isang tao. Kumunot ang noo ni Lucas. Isang tao. Ano nang ibig mong sabihin? Pumulak ang luha ni Amelia habang nagpapatuloy. May nakilala ako, Lucas. Hindi ko sinasadya. Pero nagka-feelings ako para sa kanya. Nanigas si Lucas. At ang isang salita na hindi niya handang marinig, nabitawan ni Amelia. Her. Tumango si Amelia habang umaagos ang luha. Hindi ko ito pinlano. Mahal kita, Lucas, pero hindi ko na kayang itago. Chapter 5. Lumipas ang mga araw na puno ng sakit at pagkalito. Pansamantalang lumipat si Lucas, binigyan siya ng space. Pinakamahirap na desisyon iyon, pero hindi siya pwedeng magpakasal ng hindi totoo sa sarili. Nagkita sila ni Julia sa park isang gabi, habang papalubog ang araw sa likod ng mga puno. I told him, sabi ni Amelia, paos ang boses. Lumambot ang mga mata ni Julia. How did he take it?
Not well, pag-amin ni Amelia. Pero kailangan. Ayoko na magpanggap. Inabot ni Julia ang kamay niya, nag-lock ang mga daliri nila. What now? Tumingin si Amelia sa kanya, ramdam ang init ng touch ni Julia na nagbibigay ng lakas. Hindi ko alam ang mangyayari pero alam kong hindi ko kayang talikuran to. Hindi ko kayang talikuran tayo. Ngumiti si Julia, puno ng relief at pag-asa. Neither can I. At habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay, biglang lumuwag ang dibdib ni Amelia. Hindi man tiyak ang future, pero ngayon lang siya nakaramdam na ganito katotoo, kabuhay at totoo sa sarili. At alam niyang tama ang pinili niya. Chapter 6. Ang umaga pagkatapos ng malaking desisyon ni Amelia ay parang ibang mundo, kahit pareho lang naman ang hangin, ang lamig at ang mga kalsada. Pero sa loob niya, tuloy pa rin ang bagyong hindi niya mapatahimik. Nakaupo siya sa dining table ng tahimik niyang apartment, nakatitig sa cup of coffee na hindi man lang niya nagalaw. Mabigat sa dibdib ang bigat ng desisyon niya. Hindi umuwi si Lucas kagabi at hindi na rin niya inasahan. Umalis ito nang walang salita matapos ang kanyang pag-amin, mga mata nitong puno ng sakit at hindi makapaniwala. Pero hindi tungkol kay Lucas ang araw na to, makikipagkita siya sa pamilya niya. Ilang araw na siyang tinatawagan, nagtatanong tungkol sa last-minute wedding details. Mga tanong na wala na siyang sagot. The cafe they chose was warm and cozy, amoy fresh pastries, at may soft lighting na parang kumukulong tension sa dibdib ni Amelia. Nandoon na agad ang parents niyang sina Mark at Evelyn, nakaupo sa isang corner booth. Kasama rin nila si Lily, ang younger sister niya, nakayuko sa phone habang nag-scroll. Kumirot sa puso ni Amelia, wala sa kanila ang may alam sa sasabihin niya. Here she is, the bride-to-be, masayang sabi ni Evelyn, sabay tayo para yakapin siya. You look tired, sweetheart. Wedding stress, I'm sure. Worth it yan soon. Umiti si Amelia, pilit at umupo sa tapat nila. Yes, something like that. Tumawa ang tatay niya. Ganyan din kami ng mama mo, super stressful. Pero kinaya namin. You and Lucas will be fine. He's a good man. Napapikit si Amelia, ramdam ang bigat ng binibitbit niya. Paulit-ulit niyang pinagpraktisan ang sasabihin niya, pero ngayon parang nablangko lahat. Tumingin si Lily mula sa phone. Sis, you okay? Parang weird ka today. Huminga ng malalim si Amelia, pinipigilan ang panginginig ng kamay niya sa ibabaw ng table. May kailangan akong sabihin. Agad nagbago ang mukha ng mama niya mula masaya tungo sa pag-aalala. Is everything all right? Kinagat ni Amelia ang labi niya. The wedding hindi natuloy. I called it off. Nanigas ang lahat. Napatigil si Lily, nalaglag ang phone. Tanging tunog ng cups at usapan ng ibang tao ang naririnig, pero sa mesa nila, parang huminto ang mundo. Unang nagsalita si Evelyn, nanginginig ang boses. What do you mean? Bakit? Nilunok ni Amelia ang sakit. Hindi ko kayang pakasalan si Lucas. Hindi fair sa kanya at hindi rin sa sarili ko. May nararamdaman ako para sa iba. Napakunot ang noo ng tatay niya, halatang gulong-gulo. Iba? Amelia, ang tagal niyo na ni Lucas. Ano nang ibig mong sabihin? Tumingin si Amelia sa clasped hands niya, parang doon niya hugutin ang lakas. I fell in love with someone else. Si Julia, yung wedding coordinator. Nakabibinging katahimikan. Julia, bulong ng mama niya. A woman. Tumango si Amelia. Umiling ng dahan-dahan ang tatay niya, halatang naguguluhan at nasasaktan. This is so sudden. Ni hindi namin alam na. Hindi ko rin alam, putol ni Amelia, nabibiyak ang boses. Hindi ko to pinlano. Nangyari lang. Namuti ang mukha ng mama niya, pilit pinipigil ang luha. Si Lucas alam niya na? Tumango si Amelia. Sinabi ko kahapon. Sobrang nasaktan siya. Mas masakit pala makita ang reaksyon ng mama niya kaysa sa inaasahan niya. I don't understand. Ang saya niyo. 8 years, Amelia. How could you throw that away? For this? Tinamaan si Amelia pero hindi siya umatras. Hindi ko tinapon. Mahal ko si Lucas pero hindi na ako in love.
At hindi ko kayang ikasal sa kanya habang hati ang puso ko. Nag-exhale ng malalim ang tatay niya, rubs his temples. This is a big decision. Sigurado ka ba? Yes, sagot ni Amelia, ramdam ang luha pero matatag ang boses. Alam kong hindi madali tanggapin, pero kailangan ko to. Hindi ako pwedeng mabuhay sa kasinungalingan, hindi para kay Lucas, hindi para sa inyo. Sumingit si Lily, puno ng galit. So sis, iiwan mo si Lucas dahil sa fling? It's not a fling, pabulong pero matatag na sagot ni Amelia. Tutu. Napairap si Lily, nanginginig ang panga. Good luck explaining that sa lahat ng invited sa wedding mo. Pati kay Lucas na sobrang sira ngayon. Kumirot ang sikmura ni Amelia. Alam niya. Naisip na niya lahat ng backlash. Pero mas hindi na niya kayang itanggi ang totoo sa sarili niya. Chapter 7. Sa mga sumunod na araw, mabilis kumalat ang balita tungkol sa cancelled wedding. Sunod-sunod ang messages, tawag at tanong ng mga tao. May ilan na supportive. May ilan na galit. Marami ang nalito. Pero ang pinakamasakit ay ang katahimikan ni Lucas. Wala ni isang text. Wala ni isang tawag. At sa bawat oras na lumilipas, ramdam ni Amelia kung gaano niya ito nasaktan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa couch, hawak ang phone na loaded ng missed calls at unread messages, may kumatok sa pinto. Kumabog ang dibdib niya, umaasa pero takot. Pagbukas niya ng pinto, si Julia ang nandoon. Hey, marahang sabi nito, nakatayo sa dilim ng hallway, halata ang pag-aalala sa mata. I heard about everything. Are you okay? Pinapasok niya ito. Pagkasara pa lang ng pinto, napuno agad ang mata ni Amelia ng luha. Buong araw niyang pilit kinaya ang lahat, pero nang makita niya si Julia, biglang bumigay lahat. Don't know, bulalas niya, napipilitan ang boses. Sobrang gulo ng lahat. Galit ang family ko, devastated si Lucas at parang nawawala na ako sa sarili ko. Hinawakan ni Julia ang mukha niya, gentle at nakakapakalma. I'm so sorry na kailangan mong pagdaanan to, hindi ko intensyon na masaktan ka. Umiling si Amelia, tuluyang tumulo ang luha. Hindi mo kasalanan. Ako ang pumili. Hindi ko lang in-expect na ganito kahirap. Niyakap siya ni Julia, mahigpit pero maingat, parang sinasalo ang bigat na hindi na kaya ni Amelia. At doon, sa init ng yakap na iyon, lalo niyang naramdaman kung gaano kalaki ang tinaya niya. At kung gaano ito katotoo. At kahit magulo ang lahat, kahit hindi pa sigurado ang future, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nagsisinungaling. Sa wakas, pinipili niya ang sarili niya. Chapter 8. Lumipas ang isang week bago muling nagpakita si Lucas sa pintuan niya. Parang biglang bumigat ang puso ni Amelia nang makita niya ito, maputla, may dark circle sa ilalim ng mata, parang isang taong dumaan sa impyerno. Pinapasok niya ito kahit hindi niya alam kung saan magsisimula. Umupo sila sa magkabilaang upuan sa kitchen table, at ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang pader ng tensyon na hindi nila mabasa. Kailangan kong pumunta, sabi ni Lucas, paos ang boses. Kailangan kong malaman kung bakit, Amelia. Bakit si Julia? Bakit ngayon? Napalunok si Amelia, ramdam ang bigat ng sakit ni Lucas. Gusto kong bigyan ka ng simpleng sagot, Lucas. Pero hindi ko kaya. Hindi ko ito pinlano. Nangyari lang. Hindi ko sinadyang saktan ka. Napahagod si Lucas sa buhok niya, halatang hindi makapaniwala. Masaya tayo, Amelia. O akala ko lang ba? Lahat ba iyon kasinungalingan? Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi iyon kasinungalingan. Minahal kita, Lucas. Mahal pa rin kita in a different way. Pero somewhere along the line, na-realize kong hindi na ako honest sa sarili ko. Nagbago ako. Nagbago ang gusto ko. Napatawa si Lucas ng mapait, umiiling. Nagbago ka? Na-inlove ka sa isang babae habang pinaplano natin ang wedding natin. Napasinghap si Amelia sa sakit ng mga salita niya pero hindi siya nagtangka mag-explain. May karapatan siyang magalit. Ayoko naman talagang mangyari to, bulong niya. Pero nangyari na. At hindi ko na pwedeng baliwalain.
Napuno ng luha ang mata ni Lucas, at sandali siyang naging parang batang nawawala. Hindi na kita kilala, mahina niyang sabi. Parang unti-unting nabiyak ang puso ni Amelia. Minahal niya ang lalaking ito ng maraming taon, at makita siyang ganito, basag, litong-lito, ay halos hindi niya kayanin. Pero hindi siya pwedeng bumalik. Hindi na ngayon. Ako pa rin to, bulong niya. Sinusubukan ko lang alamin kung sino ba talaga ako. Bigla itong tumayo, nakasara ang kamao. Sana ma-figure out mo agad. Kasi sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Umalis si Lucas na hindi na lumingon at naiwan si Amelia sa katahimikan ng apartment niya, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha. Chapter 9. Matagal pang umalinggaw ang pagsara ng pinto, kahit matagal nang nakaalis si Lucas. Nakatayo lang si Amelia, parang na-freeze, nakatitig sa espasyo kung saan ito nakaupo kanina. Mabigat ang buong katawan niya, parang hinihila siya pababa ng lahat ng desisyong ginawa niya. Inaasahan niya ang galit, pero mas masakit pala ang makita ang totoong sugat na naiwan niya. Umupo siya sa couch, nakatitig sa mga kamay niya, para bang doon nakasulat lahat ng kasalanan niya. Gusto niyang kunin ang phone niya, tawagan si Julia, pero parang may pumipigil. Si Julia ang naging safe place niya, ang excitement, ang spark, pero ngayong ramdam niya ang bigat ng gulo, guilt, at kawalan ng direksyon, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Hindi siya nakatulog nung gabing yon. Sa tuwing ipipikit niya ang mata niya, bumabalik ang mga alaala nila ni Lucas, ang tawa nito, ang lambing, ang paraan ng tingin nito noong nag-propose siya. Paano niya ipapaliwanag na kahit sa lahat ng iyon may iba siyang minahal? Kinabukasan, nag-vibrate ang phone niya. Si Julia. Sandali siyang nag-hesitate bago sagutin. Hey, mahina at maingat ang boses ni Julia. Worried ako sa'yo. How are you holding up? Pumikit si Amelia, huminga ng malalim. Not great. Dumaan si Lucas kagabi. Tahimik sa kabilang linya. How did it go? Terrible, bulong ni Amelia. Wasak siya at kasalanan ko. Hindi ko na alam kung ano dapat kong maramdaman. May lambing sa boses ni Julia, puno ng concern. Amelia, hindi talaga magiging madali to, pero you made a choice for yourself. Hindi mo pwedeng bitbitin ang guilt habang buhay. Pero nasaktan ko siya, Julia. Sinira ko ang puso niya. Unti nang kumakalas ang boses niya. Hindi ko iyon ginusto. Alam ko, mahina nitong sagot. Pero kung nagstay ka, mas malaking kasinungalingan iyon. Honest ka sa kanya at sa sarili mo. You deserve happiness too. Intended iyon para i-comfort siya, pero lalo lang bumigat ang dibdib ni Amelia. Paano kung nagkamali ako, nanginginig ang boses niya? Paano kung mali lahat ng to? Parang naputol ang hinga ni Julia. Matagal ang katahimikan. Sa tingin mo ba mali? Mahina, pero ramdam ang vulnerability. Tayo what we have. Hindi agad nakasagot si Amelia. Magulo ang lahat, emotions na pinagtagpi-tagpi, hindi niya ma-unravel. Hindi ko alam, bulong niya. Parang nawala na lahat, si Lucas, pamilya ko, future ko. At hindi ko nakilala sarili ko. Tahimik ulit sa kabilang linya. Naisip niyang baka nasaktan na naman niya si Julia. Pero nagsalita ito, mahina, halos pakiusap. Hindi mo ako nawala. Chapter 10. Sa mga sumunod na araw, pilit na binubuo ni Amelia ang sarili niya, kahit pakiramdam niya imposible. Lumayo ang pamilya niya, hindi maintindihan kung bakit bigla niyang iniwan ang future na pinangarap nilang lahat. Pati mga friends nila, hati ang opinion, may sumusuporta, may disappointed, lalo na yung nakikita kung gaano nasaktan si Lucas. Kahit saan siya magpunta, may bulungan, mga tingin na nagtatagal, mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Isang gabi, biglang dumating si Lily sa apartment niya. Hindi pa sila nagkikita mula noong awkward na pagpupulong kasama ang parents nila. Kinabahan si Amelia habang binubuksan ang pinto. Can I come in? Mahina ang boses ni Lily, hindi yung usual niyang confident tone. Siyempre, sagot ni Amelia at pinapasok ito. Umupo si Lily sa couch, para bang may hinahanap sa buong apartment. Umupo si Amelia sa tapat niya, halos maramdaman ang tension sa ere. So, panimula ni Lily, guarded ang tono. Iniisip ko lahat ng nangyari. Huminga ng malalim si Amelia, nag-aabang.
Nagtagpo ang mga mata nila, frustration, hurt, confusion. Nagalit ako, alam mo yon? Actually, hanggang ngayon, galit pa rin ako. Hindi ko gets kung bakit mo iniwan si Lucas. Mabait siyang tao at alam kong mahal ka niya. Tumango si Amelia, pilit nilulunok ang luha. Alam ko, Lily. Totoo yon. Pero napahinto si Lily, naglaro ang mga daliri niya sa isa't isa. Gets ko rin na hindi simple ang love. Hindi siya straight line na sinusunod lang natin. Sinusubukan kong intindihin kung paano ka na in love sa iba, lalo na sa isang babae. At hindi ko masasabi na gets ko na lahat. Pero gusto kong intindihin. Parang may kumalabog sa dibdib ni Amelia. Lily, ayoko talagang saktan kahit sino. Lalo na si Lucas. Pero hindi ko kayang magpanggap. Hindi sa kanya at hindi sa sarili ko. Umupo ng mas relaxed si Lily, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Nahihirapan sina mom and dad. Hindi nila alam paano haharapin to. Alam mo naman, perfect daughter, perfect wedding. Tapos biglang umiling siya. Hindi nila alam ano gagawin. Alam ko, sagot ni Amelia, malumanay. Pero hindi ko kayang mabuhay ayon sa expectations nila. Mahal ko sila pero kailangan ko ring piliin ang sarili ko. Tinitigan siya ni Lily bago dahan-dahang tumango. Siguro yan ang bravery. Yung ginagawa mo ang tama para sa'yo, kahit galit ang lahat sa'yo. Ngumiti si Amelia, puno ng pasasalamat. Thank you, Lily. Sobra iyon para sakin. Tumayo si Lily at niyakap siya, mabilis, awkward, pero sincere. Please lang huwag mo nang i-mess up. Hindi pa ako ready sa another family meltdown. Napatawa si Amelia kahit may luha sa mata. I'll tear-ay. Chapter 11. Lumipas ang mga araw, naging weeks, at unti-unti muling binuo ni Amelia ang buhay niya. Dahan-dahang humina ang ingay ng judgment at disappointment mula sa ibang tao, kahit hindi ito tuluyang nawala. Madalas niyang makita si Julia, at sa bawat pagkikita nila, mas lumalalim ang connection nila habang sabay nilang hinaharap ang bagong, hindi sigurado pero nakakakilig na chapter na to. Pero kahit tama at natural ang lahat sa pagitan nila, hindi pa rin nawawala ang internal struggle ni Amelia. Totoo ang feelings niya para kay Julia, intense, malinaw at malalim. Pero binabagabag pa rin siya ng bigat ng mga iniwan niya. Hindi niya matakasan ang guilt, ang tanong kung tama ba talaga ang naging choice niya. Isang gabi, inimbitahan siya ni Julia sa isang small art gallery exhibit, tahimik, may soft music, at napapaligiran ng artworks na parang mga bulong sa pader. Habang naglalakad sila, magkahawak kamay, biglang may dumating na kakaibang piece kay Amelia parang pansamantalang pahinga mula sa lahat ng kaguluhan. This is nice, sabi ni Amelia, sabay pisil sa kamay ni Julia. Buti na lang dinala mo ako rito. Kailangan ko talaga ng break. Ngumiti si Julia, malambot ang mga mata. Yeh! Na-feel kong kailangan mo ng konting breather. Huminto sila sa harap ng isang malaking painting, isang abstract na swirl ng emotions, parang dinrowing ang buong kalituhan ng puso ng isang tao. Matagal itong tinitigan ni Amelia, ramdam ang bigat at gulo niya sa bawat brushstroke. May iniisip ako, mahina niyang sabi. Tungkol sa lahat ng nangyari. Tungkol sa atin. Bahagyang nag-falter ang ngiti ni Julia, para bang naghahanda para sa isang hard truth. Tungkol saan sa tin? Huminga si Amelia, mabigat pero buo ang loob. I love you, Julia, panimula niya, puno ng emotion. Pero iniintindi ko pa lahat. Hindi ko pinagsisisihan yung meron tayo, pero ang dami ko pa ring hirap dalhin mula sa mga iniwan ko. Gusto kong mag-work tayo. Pero kailangan ko ng time. Time to process, to heal para mas maintindihan ko sarili ko. Tahimik si Julia ng ilang segundo, tinitingnan siya na parang sinusubukang basahin ang loob niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango, lumambot ang ekspresyon niya. Naiintindihan ko, Amelia. Natatakot din ako, alam mo. Takot na magsisi ka. Takot na mawala ka dahil sa lahat ng nangyari. Umiling si Amelia at mas hinigpitan ang hawak sa kanya. Ayokong mawala ka. Pero kailangan ko lang dahan-dahan. Para sa atin. Naglisten ang mata ni Julia, pinipigilang tumulo ang luha, pero ngumiti siya, totoo, puno ng understanding. CJ.
Slow tayo. Kung ano ang kailangan mo. I'm here. Dahan-dahang inilapit ni Amelia ang noo niya sa noo ni Julia, at nawala ang buong mundo sa paligid nila. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang linggo, may kumislap na pag-asa sa puso niya. Parang promise na kahit may sakit, kahit may gulo, papunta siya sa isang bagay na totoo. Isang bagay na kanya. At marahil, sapat na muna iyon. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.